Ang pangalan ko po ay Ira. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isang karanasan na nangyari sa akin nung nagsisimula pa lang akong gumawa ng mga alahas. Nakatira kami sa isang liblib na bayan sa Mindanao. Noong mga panahon na iyon, hindi pa uso ang mga online shops. Kaya naman wala akong ibang pagbebentahan ng mga alahas na ginagawa ko, kundi yung mga kapitbahay namin. Nung nagsimula na yung mga online shops, doon na ako nagbenta sa internet. Sabi ni Lola, wag daw akong magbebenta sa mga hindi ko kilala. Baka raw mapahamak ako. Pero, hindi ko siya pinakinggan. Sa isip-isip ko parang, OA naman si Lola, di ba? Negosyo lang naman to. Paano ba naman sa mga online shops, mas malaki yung kita ko. Mas marami ang bumibili kesa sa mga kapitbahay namin. May isang kliyente ako na nagngangalang Avelina. Nung una siyang nag-message sa akin, ang dami niyang tinanong tungkol sa mga alahas na ginagawa ko. Anong klaseng bato raw yung ginagamit ko? Saan ko raw kinukuha yung mga bato? Anong klaseng kahoy raw yung ginagamit ko? Anong klaseng tali? Halos lahat ng detalye tungkol sa alahas, tinanong niya. Sabi ko sa kanya, ako mismo yung gumagawa ng mga alahas. Ako yung naghahanap ng mga bato sa ilog. Ako yung nag-uukit ng kahoy. Ako yung nagtitina ng tali. Ako lahat. Tapos sabi niya, gusto raw niyang umorder ng 10 piraso ng bawat disenyo na meron ako. Sa isip-isip ko jackpot kasi ang dami niyang bibilhin. Ang dami. Habang ginagawa ko yung mga alahas, kinukulit ako ni Lola na wag daw akong tumanggap ng order kay Avelina. Sabi ko, bakit naman? Ang dami niyang bibilhin sa akin. Sabi ni Lola, may kapitbahay daw kami na ang pangalan ay Avelina. Yung babaeng yun daw ay isang aswang, yung tipo na nagiging hayop paggabi at kumakain ng laman loob. Kapag daw may namamatay sa kabilang bayan, ay si Avelina ang unang pinaghihinalaan. Kasi yung mga bangkay daw ay nawawalan ng laman loob. Isang araw daw ay bigla na lang nawala si Avelina nung matagpuan siya ay patay na. Nakalibing na raw si Avelina ng 2 taon. Baka raw yung kliyente ko ay ibang Avelina, pero baka rin daw na ang kliyente ko ay yung aswang na bumalik mula sa kamatayan. Sabi ko kay Lola wag siyang mag-alala. Hindi naman siguro yung aswang na Avelina ang kliyente ko. Nagkataon lang siguro na pareho sila ng pangalan. At saka, hindi ba niya naisip na baka nagbibiro lang yung Avelina na yon? Hindi ko pinansin si Lola. Natapos ko yung mga alahas at naipadala ko kay Avelina. Kahit nag-aalala ako na baka hindi niya bayaran yung mga alahas, ay nagtiwala pa rin ako sa kanya. Sa kabutihang palad ay binayaran naman niya ako. Ang laki ng kinita ko sa kanya. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Nagsimula akong magkaroon ng bangungot. Lagi kong napapanaginipan yung mga alahas na ginawa ko para kay Avelina. Para bang nasa isang madilim na lugar ako, tapos may malamig na hangin na dumadaan. Yung mga tao, parang mga anino lang na gumagalaw sa paligid. Sa panaginip ko ay may nakikita akong mga taong nakasuot ng mga alahas na yon. Tapos bigla na lang silang mamamatay. May nakikita rin akong mga taong nakasuot ng mga alahas na yon, pero hindi ko makita yung mukha nila. Tapos bigla na lang silang susugod sa akin. Magigising ako na pinagpapawisan at nanginginig. Nagsimula rin akong makakita ng mga anino na gumagalaw sa paligid ng bahay namin. Nung sabihin ko kay Lola ay lalo siyang nag-alala. Sabi niya, baka raw may kinalaman si Avelina sa mga nangyayari sa akin. Sabi ko naman, imposible yon dahil hindi ko naman siya kilala. Nagkataon lang na may pangalan siyang Avelina. Nagpatuloy yung mga bangungot ko at yung mga anino na nakikita ko ay unti-unti kong nakikita na may mga hugis na. Isang araw, napasigaw ako ng malakas kasi nakita ko yung anino na nakatayo sa likod ni Lola habang nagluluto siya. Nakita ko yung mukha ng anino, kulubot yung balat niya, halos wala ng buhok. Yung mga mata ay parang butas na lang.
Nung sabihin ko kay Lola kung ano yung nakita ko ay nagalit siya sa akin. Sabi niya hindi niya alam kung bakit hindi ko siya pinakinggan. Ngayon ay nagdadala ako ng malas sa bahay namin. Nagalit din ako kay Lola. Sabi ko, hindi ko naman kasalanan na may kliyente akong Avelina ang pangalan. At saka hindi ko naman kilala yung Avelina na kapitbahay nila noon. Nung gabing yon, napanaginipan ko na naman yung mga alahas na ginawa ko para kay Avelina. Pero sa pagkakataong ito, ay may nakita akong babae na nakasuot ng mga alahas na yon. Kulubot yung balat niya at halos wala ng buhok. Nakita ko siyang pumasok sa isang bahay. May nakita akong mag-asawa na nakasuot ng mga alahas na ginawa ko. Nakatayo sila sa gitna ng sala at inaabangan yung babae na papasok. Tapos bigla na lang silang nagtakbuhan palabas ng bahay. Naiwan yung babae na nakatayo sa gitna ng sala. Lumapit ako sa kanya at nakita ko na butas yung mukha niya. Nung lumingon siya sa akin ay nagising ako. Naisip ko na baka yung mga alahas na ginawa ko para kay Avelina ay ginamit niya para sumpahin yung mga taong binibigyan niya. Kasi sa panaginip ko, parang may kakaibang enerhiya yung alahas, parang may buhay na sarili. Naisip ko rin na baka multo si Avelina. Kaya sa mga panaginip ko ay nakikita ko na butas yung mukha niya. Nung sabihin ko kay Lola yung mga panaginip ko ay nagalit na naman siya. Sabi niya kung pinakinggan ko lang daw siya ay hindi mangyayari sa akin ang lahat ng ito. Sabi ko kay Lola na kailangan kong makita si Avelina. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa niya sa mga alahas na ginawa ko. Kailangan kong malaman kung bakit ko siya napapanaginipan at kung bakit ko siya nakikita sa bahay namin. Sabi ni Lola, hindi ko na kailangan hanapin si Avelina dahil si Avelina mismo ang lalapit sa akin. At kapag nangyari yon, ay kailangan kong maging matapang. Dahil kapag hindi, ay baka ako ang susunod na biktima niya. Sabi ko kay Lola, ano ba ang dapat kong gawin? Sabi niya, alam ko na raw ang dapat kong gawin. Kailangan ko lang daw na maniwala sa sarili kong kakayahan. Nung gabing yon ay naramdaman ko na may nakatingin sa akin. Pagmulat ko ng mga mata ay nakita ko si Avelina na nakatayo sa gilid ng kama ko. Yung ilaw sa kwarto ko parang nag-flicker pa, tapos yung hangin biglang lumamig. Parang gusto kong sumigaw pero walang lumabas na boses. Nanginginig ako sa takot pero pinilit kong kumalma. Bumangon ako at hinarap siya. Sabi ko, alam ko na ginagamit niya ang mga alahas ko para sumpain ang mga biktima niya. Alam ko rin na multo na lang siya at wala na siyang kapangyarihan. Kaya ginagamit niya ang mga alahas ko para makapasok sa mga bahay ng biktima niya. Kaya ko rin daw siyang sumpahin gamit ang mga alahas ko. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung mga sinabi ko. Pero mukhang naniwala si Avelina dahil bigla siyang nawala. Nung sabihin ko kay Lola ang nangyari, ay tuwang-tuwa siya. Sabi niya, alam niya raw na kaya kong talunin si Avelina. Sabi ko kay Lola, hindi ko alam kung bakit ko nasabi yung mga bagay na yon. Sabi niya dahil alam ko raw sa sarili ko na kaya kong talunin si Avelina. Nung mga sumunod na araw ay hindi ko na napanaginipan si Avelina. Hindi ko na rin siya nakikita sa bahay namin. Sabi ni Lola ay natakot daw siya sa akin. Dahil alam niyang kaya ko rin siyang sumpain gamit ang mga alahas na ginagawa ko. Nagtaka ako kung bakit naniwala si Avelina sa sinabi ko. Sabi ni Lola, dahil totoo raw ang sinabi ko. Kaya ko raw talunin si Avelina. Ang mga alahas ko ay may kapangyarihan na kaya kong gamitin laban sa mga nilalang na kagaya ni Avelina. Sabi ko kay Lola, paano niya nalaman ang mga bagay na yon? Sabi niya, dahil isa siyang manggagamot. Yung tipong may alam sa mga orasyon at mga halamang gamot na pampaalis ng masasamang espiritu. Hindi niya raw sinabi sa akin dahil ayaw niyang matulad ako sa kanya.
Pero dahil sa nangyari ay wala na siyang magagawa kundi turuan ako. Simula noon ay tinuruan ako ni Lola kung paano gamitin ang mga alahas na ginagawa ko para labanan ang mga nilalang na kagaya ni Avelina. May mga pagkakataon na may mga nilalang na sumusubok na pumasok sa bayan namin. Pero dahil sa mga alahas na ginagawa ko ay hindi sila nagtatagumpay. Ang mga alahas na ginagawa ko ay may kapangyarihan na nagpoprotekta sa sinumang magsusuot nito. Parang shield na hindi nakikita pero ramdam mo yung proteksyon. Nung mamatay ang mga magulang ko, bumalik ako sa lumang bahay namin sa probinsya. Nasa Maynila na kasi ako noon, doon na ako nag-aaral. Nung mamatay sila mama at papa, wala na akong choice kundi bumalik sa bahay namin. Parang ang bigat-bigat sa dibdib ko kasi kahit gusto kong makita ulit yung bahay, natatakot ako sa mga alaala. Isa pa, ako na lang yung natitirang anak nila, kaya ako na lang yung nagmana sa bahay. Malayo pa lang yung bahay namin, kita ko na yung bubong na puno ng kalawang. Yung bakod na gawa sa kahoy, sira-sira na rin. Nasa dulo ng barangay yung bahay namin. Kaya masyado siyang isolated. Nakakatakot nga siya kapag gabi kasi wala masyadong ilaw sa paligid. Tapos puro puno pa yung paligid. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong agad ako ng makapal na alikabok. Yung mga dingding, parang may mga anino na gumagalaw. Ang lamig-lamig sa loob, parang may mga matang nakatingin sa akin. Matagal na rin kasi na walang nakatira doon. Nung mamatay sila mama at papa, doon ako sa bahay ng tita namin tumira. Hindi ko kinaya na mag-isa sa bahay namin. Sa sala, nakadisplay yung mga lumang picture namin. Nung mga bata pa kami ni kuya, nakangiti kami habang hawak nila mama at papa. Habang naglalakad ako sa loob ng bahay, may kung anong takot at kaba yung nararamdaman ko. Siguro dahil naaalala ko yung nangyari noon, yung dahilan kung bakit ako lang yung natitirang anak nila mama at papa. Nung nasa kwarto na ako, nakita ko yung lumang journal ni kuya. Hindi ko alam na nakatago pa pala yun doon. Nung nabasa ko yung laman, hindi ko napigilang umiyak. Ang daming magagandang alaala doon. Ang daming masasayang karanasan na hindi ko na maalala kasi masyado akong bata noon. Nung mga panahon na yon, hindi pa raw nangyayari yung trahedya sa pamilya namin. Nung mga panahon na yon, kumpleto pa kami. Nung nabasa ko yung huling pahina ng journal ni kuya, doon ako nakaramdam ng takot. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko at hindi ko maiwasang manginig. Hindi ko alam na alam pala ni kuya yung tungkol sa aswang na bumibiktima sa pamilya namin. Akala ko ako lang yung nakakaalam. Hindi ko lang yun sinasabi sa mga tao kasi baka isipin nila na nasisiraan ako ng bait. Pero si kuya, alam niya. Nung bumalik ako sa Maynila, nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko. Sabi ko sa kanila, hindi ko na kaya na tumira sa lumang bahay namin. Sabi nila, naaalala pa raw nila nung mga bata pa kami. Lagi raw silang nakikitulog doon sa amin. Lagi raw silang pinagluluto ni mama ng masasarap na pagkain. Hindi nila alam yung takot na nararamdaman ko kapag nasa bahay ako. May nakakwentuhan ako na matandang lalaki. Siya yung nagsabi sa akin ng kwento na yon. Ang mga ninuno raw namin ay may kasunduan sa isang aswang na nakatira sa isang kuweba sa kagubatan. Ang mga ninuno raw namin ang tagapangalaga ng kuweba ng aswang. Kapalit nun ay hindi nito pagbibiktimahan ng mga tao sa barangay namin. Pero dumating yung panahon na may isang ninuno raw kami na nagalit sa aswang. Sinunog niya yung kuweba nito at tinaboy ito palayo. Pero nakabalik din yung aswang at pinatay yung ninuno namin. Simula noon, nagalit na ito sa pamilya namin at kaming mga tagapagmana ng kasunduan ay naging biktima na rin ng aswang.
Yung huling biktima ng aswang na yon ay si Kuya. Nawawala siya noon. Ang hinala ng mga tao ay kinidnap siya ng aswang. Nung mga panahon na yon, ako na lang yung natitirang anak nila mama at papa. Kaya yung mga tao sa barangay, nag-aalala sila para sa akin. Kilala kasi nila ako mula pagkabata at alam nilang ako na lang ang natitirang anak nila mama at papa. Baka raw ako naman yung pagbiktimahan ng aswang. Habang tumatagal ako sa bahay namin, may mga naririnig akong tunog sa paligid. Minsan may mga nakikita akong anino na gumagalaw sa likod ng mga puno. Kapag gabi, naririnig ko yung boses ni Kuya na tinatawag ako. Nung una, hindi ko siya pinapansin. Akala ko kasi guni-guni ko lang yon, pero habang tumatagal, palakas ng palakas yung boses ni Kuya. Isang gabi, narinig ko siyang umiiyak. Nanggagaling yung iyak sa kuweba sa kagubatan. Doon ko naisip yung sinabi ng matandang lalaki. Pumasok sa isip ko na baka buhay pa si Kuya at nakakulong siya sa kuweba ng aswang. Kaya kahit na natatakot ako, nilakasan ko yung loob ko. Kinuha ko yung itak ni Papa tapos pumunta ako sa kagubatan. Nung nasa harap na ako ng kuweba, naririnig ko pa rin yung iyak ni Kuya. Nung pumasok ako, madilim sa loob. Amoy bulok at may naririnig akong mga kaluskos sa paligid. Pero hindi ko yun pinansin. Nakafocus lang ako sa paghahanap kay Kuya, kahit naramdam ko yung pawis na tumutulo sa likod ko at yung kaba na parang sasabog na sa dibdib ko. Nakita ko siya sa dulo ng kuweba. Nakatali siya sa isang poste. Umiiyak siya at tinatawag yung pangalan ko. Nung tatakbo na sana ako papunta sa kanya, may kung anong tumalon mula sa itaas ng kuweba. Isang malaking nilalang na may mahahabang kuko at matatalim na ngipin. Sinugod niya ako pero naunahan ko siya. Tinaga ko siya sa mukha. Napasigaw siya pero hindi ko na siya hinayaan na makabawi pa. Tinaga ko siya ng tinaga habang sinisigaw yung pangalan ng mga ninuno namin. Yun kasi yung sabi ng matanda. Kapag tinawag mo raw yung pangalan ng mga ninuno namin, ay lalabas yung mga kaluluwa nila para protektahan ako. At yun nga yung nangyari. Nung huling taga ako sa aswang, tinawag ko yung pangalan ng ninuno namin na nakipagkasundo sa aswang. Bigla siyang sumabog at naging abo. Nung lumingon ako kay Kuya, wala na siya doon. Doon ko na-realize na lahat pala ng nakita ko ay ilusyon lang, gawa ng aswang para takutin ako. Nakaupo ako sa kuweba na yon na nanginginig sa takot. Nung makabawi ako, agad akong tumakbo palayo. Doon ko lang na-realize na wala na pala yung itak sa kamay ko. Hindi ko alam kung saan ko yun nabitawan. Nung makabalik ako sa bahay, nagimpake ako ng gamit. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik doon. Kahit na mahal ko yung lugar, mas mahalaga na makaalis ako sa anino ng nakaraan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung karanasan ko na yon. Lagi ko siyang napapanaginipan, lagi ko siyang naaalala, takot na takot ako noon. Sabi ko sa mga tao, tapos na yung kasunduan ng mga ninuno namin at ng aswang. Pero hindi ko alam kung naniwala ba sila sa akin. Baka kasi bumalik pa yung aswang. Parang hindi pa tapos ang kwento at alam kong kailangan kong maging handa kung sakaling mangyari ulit. May karanasan ako sa tiyanak. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa inyo nang hindi ako natatawa sa sarili ko. Kasi alam ko naman na hindi ka panipaniwala ang kwento ko. Pero nangyari talaga ito sa akin. Sa amin, sa bahay namin, sa lumang bahay namin na punong-puno ng alaala at problema. Doon sa lumang bahay na yon, namatay si Papa dahil sa droga. Siya ang dahilan kung bakit maaga akong tumanda. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko naranasan ang normal na buhay ng isang binatilyo. Matapos mamatay ni Papa, si ate na ang tumayong magulang namin. Siya ang nagtrabaho para sa amin. Siya ang nagpaaral sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng normal na buhay kahit na wala na si Papa.
Naging maayos naman ang buhay namin sa lumang bahay na yon. Kahit na marami kaming problema, kahit na halos gumuho na yung bahay sa kalumaan, nagpatuloy pa rin kami sa pamumuhay doon. Pero pansamantala lang pala ang kapayapaan namin. Isang araw, nalaman ko na gumagamit ng droga si ate. Yung isang kaibigan ko nakita siyang may kasamang lalaki. Yung lalaki kilalang adik at tulak sa lugar namin. Hindi ko alam kung bakit siya nakipagrelasyon sa lalaking yon. Ang alam ko lang, natakot ako para sa kanya. Nagalit ako sa kanya. Sinubukan kong pigilan si ate sa paggamit ng droga sa pakikipagrelasyon sa lalaking yon. Pero nagalit siya sa akin. Sabi niya, hindi ko raw alam ang sinasabi ko. Wala raw akong pakialam sa buhay niya. Habang nag-aaway kami, nakarinig kami ng mga tunog. Para bang may mga naglalakad sa paligid namin. Napatigil kami sa pagsisigawan. Nakiramdam kami. Nasa loob kami ng bahay pero rinig na rinig namin yung mga yabag. Nakakakilabot kasi parang ang dami nila. Tapos narinig namin yung boses ni Papa. Tinatawag niya si ate. Nagkatinginan kami. Pareho kaming natatakot kasi alam namin na patay na si Papa. Parang bumabalik yung mga alaala at kasalanan na hindi pa namin natutuldukan. Tapos narinig namin yung boses ng boyfriend ni ate. Tinatawag niya ako. Sabi niya, wag ko raw pakialaman si ate. Doon na ako napikon. Lumabas ako ng bahay. Sabi ko, wag na wag niyang tatawagin si ate. Pero wala akong nakita. Madilim na noon. Pero may nakita akong naglalakad sa bakuran namin. Isang maliit na nilalang. Akala ko aso pero nung makita ko yung mukha niya, muntik na akong mapasigaw. Kasi mukha siyang sanggol pero nakatayo siya, naglalakad siya. Nagtago ako sa pinto. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Pero natatakot ako. Sumilip ako ulit. Nandun pa rin yung nilalang. Naglalakad siya papunta sa direksyon ko. Nakita ko yung mukha niya, para talaga siyang sanggol, pero para siyang zombie. Kulubot yung balat niya, marumi at kulay itim. Nagtago ulit ako. Sabi ko, baka multo lang yon. Baka dahil sa takot ko, may nakikita akong hindi naman totoo. Pero narinig ko yung yabag niya, papalapit sa akin. Pumasok ako sa bahay, sinara ko yung pinto. Sabi ko kay ate, may tiyanak sa labas. Natawa pa nga siya sa akin. Sabi niya, nag-iinarte na naman daw ako. Pero nung sumilip siya sa bintana, nakita niya rin yung tiyanak. Bigla siyang napasigaw, parang yung mga problema namin nagkakatawang tao. Sinara niya yung bintana, nagtago kami sa kwarto, sinara namin yung pinto. Sabi ko kay ate, hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Pero natatakot ako. Sabi niya, hindi rin daw niya alam. Pero natatakot din siya. Narinig namin yung yabag. Pumasok na sa bahay yung tiyanak. Sabi ko kay ate, kailangan naming lumabas, tumakbo, humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero hindi kami makagalaw sa takot. Nasa ilalim kami ng kama. Nakikinig lang sa mga yabag ng tiyanak, papalapit sa kwarto. Tapos narinig namin yung boses ng boyfriend ni ate. Tinatawag niya ulit ako. Sabi ko, lumabas siya, harapin niya ako. Pero hindi ko siya nakikita. Yung tiyanak lang ang naririnig ko. Tapos narinig ko si ate. Tinatawag niya si Papa. Sabi niya, patawarin daw siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero nagalit ako sa kanya. Sabi ko, bakit? Ano bang ginawa mo? Hindi siya sumagot, umiiyak lang siya. Tapos narinig ko yung boses ni Papa, tinatawag niya si ate. Sabi niya, patawarin daw siya. Doon na ako nagalit, lumabas ako sa ilalim ng kama. Kinuha ko yung baseball bat. Binuksan ko yung pinto, nakita ko yung tiyanak. Papalapit siya sa akin. Pero hindi ako natakot. Mas natakot ako na baka pati si ate ay mawala sa akin. Kaya sinugod ko yung tiyanak,
Hinampas ko siya ng baseball bat. Sumigaw siya, parang sanggol na umiiyak. Pero hindi ako nagpa-apekto. Hinampas ko pa siya ng hinampas. Parang yung mga takot namin nagkatawang tao sa kanya. Tapos tumakbo siya palabas ng bahay. Pero hinabol ko pa rin siya. Hinampas ko siya ng hinampas hanggang sa makalabas siya ng gate. Doon ko lang napansin na wala na pala si ate. Naiwan ako sa loob ng bahay. Mag-isa, tinawag ko siya, hinanap. Pero hindi ko na siya nakita. Nagising na lang ako kinabukasan. Hawak ko pa rin yung baseball bat. Nasa labas ako ng bahay, pero wala na yung tiyanak, wala na rin si ate. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Basta ang alam ko, kinuha siya ng kadiliman na hinarap namin. Parang hindi ko na alam kung paano pa magpatuloy. Hanggang ngayon, ako na lang ang natitirang pamilya namin. Natatakot pa rin ako na baka bumalik yung tiyanak kasi hindi pa tapos yung laban namin. Pero alam ko, hindi ako susuko. Para kay ate, kailangan kong maging matatag. Nung college ako, engineering student ako sa isang university na may sariling dormitoryo para sa mga estudyante. Malaki yung dormitoryo, 3 palapag na may basement pa. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi pa ako nakakapasok doon. May mga nagsasabi na haunted daw yung dormitoryo. Maraming multo ang nagpaparamdam doon. Sa totoo lang, kaya ako nag-apply na makapag-dorm doon ay dahil gusto kong makakita ng multo. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa mga nakakatakot na kwento. Para bang ang saya-saya ko nung malaman ko na haunted yung dormitoryo. Agad-agad akong nag-apply na makapag-dorm doon, parang bata na nakakita ng candy. Hindi naman ako nabigo dahil natanggap ako. Nung unang araw ko doon ay nalaman ko na dating ospital pala yung dormitoryo. Noong panahon ng digmaan, ginamit daw na ospital yung buong building. Kaya daw maraming nagpaparamdam kasi yung mga kaluluwa ng mga sundalo at pasyente hindi pa rin matahimik. Nung unang araw ko doon ay nakilala ko yung tagapaglinis ng dormitoryo. Tawagin na lang natin siyang Manong Bert. Si Manong Bert ay may edad na rin, pero malakas pa rin siya. Siya yung naglinis ng kwarto ko nung araw na yon. Habang nag-aayos ako ng gamit, ay kinakausap niya ako. Nung malaman niya na first time ko raw mag-dorm doon, ay nagbigay siya ng babala. Sabi niya, wag daw akong matatakot sa mga multo na nagpaparamdam doon sa dormitoryo. Dahil harmless naman daw ang mga yon. Ang mga dapat daw katakutan ay yung mga buhay na tao na kasama ko sa dorm. Sabi pa niya wag ko raw sasabihin sa iba na sinabi niya yun sa akin. Dahil baka raw magalit yung mga tinutukoy niyang tao. Sabi pa niya may mga permanenteng residente raw doon sa dormitoryo. Nagtaka ako sa sinabi niya pero hindi ko na lang siya tinanong dahil baka ma-offend siya. Nung unang gabi ko doon ay may narinig akong gumugulong sa hallway. Parang tunog ng gurney. Nagtaka ako dahil 2:00 na ng gabi. Sino naman ang magpapagulong ng gurney sa hallway ng dormitoryo? Lumabas ako para tingnan kung sino yon pero walang tao. Tumigil na rin yung tunog. Kinabukasan, tinanong ko yung roommate ko kung narinig din ba niya yung tunog ng gurney. Sabi niya, wag ko raw pansinin yun dahil harmless lang naman daw yung multo na nagpaparamdam. Ayon sa kanya, isa sa mga nurse daw na nagtrabaho sa ospital ang nagpaparamdam tuwing gabi. Nagpapagulong daw ito ng gurney dahil naghahanap pa rin ng pasyente na dadalhin sa operating room. Gabi-gabi kong naririnig yung gurney at palapit ng palapit yung tunog sa kwarto namin. Yung tipong parang hinihintay mo na lang na biglang bumukas yung pinto at may pumasok na kung ano. Hanggang sa isang gabi, narinig ko na nasa tapat na ng pinto namin yung gurney. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Nakiramdam lang ako dahil baka biglang bumukas yung pinto at pumasok yung multo. Pero hindi naman nangyari. Marami akong naranasan sa dormitoryo na yon. Yung libro ko na nagbabasa ng sarili, nasa mesa lang yung libro ko.
tapos bigla na lang hihipan ng hangin yung mga pahina. Tapos titigil yung pahina sa isang lumang picture. Doon ako nagsimulang magduda. May picture ng isang estudyante na kamukhang-kamukha ni Manong Bert. Parang hindi ko na tuloy alam kung tao ba talaga siya o multo na rin. Yung roommate ko na pala kaibigan nung una. Tapos biglang nagbago ng ugali. Ayaw na akong kausapin, lagi na lang tahimik. Nung tanungin ko siya kung may problema ba, ay sinabi niya na may naririnig daw siyang boses na kinakausap siya gabi-gabi. Hindi ko na siya kinulit pa dahil baka magalit lang siya sa akin. Pero nag-aalala ako para sa kanya. Hanggang sa isang gabi na maulan at malakas ang hangin, ay may narinig akong magandang boses na kumakanta. Galing sa basement yung boses. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong hinihigop ng boses na yon. Bumaba ako sa basement kahit na hindi ko pa yun napupuntahan. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko yung mga multo. May isang babaeng nakaupo sa gilid ng kama. Siya yung kumakanta. Pero yung mga mata niya parang walang buhay. Tapos bigla silang nagsigawan, parang nagwawala. Sobrang nakakatakot. Tumakbo ako palabas ng dormitoryo. Hindi ko alam kung paano, pero nakahanap ako ng exit sa isang lumang tunnel. Paglabas ko ay tumakbo ako papunta sa apartment ng kaibigan ko. Doon ako tumira ng ilang linggo. Hindi na ako bumalik doon sa dormitoryo. Pinaalam ko na lang sa admin na lilipat na ako ng bagong apartment. Hindi ko na rin nakita yung roommate ko. Sana lang ay maayos siya. Ilang taon na ang nakalipas mula nung mangyari ito. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nagkaroon ako ng interest sa paranormal at nag-aral ako tungkol dito. Nagbigay din ako ng ilang lecture kung saan kinuwento ko yung naranasan ko sa dormitoryo. Marami akong nakakausap na mga estudyante na gustong makaranas ng multo. Lagi kong sinasabi sa kanila na hindi maganda ang makakita ng multo. Lagi pa rin akong binabangungot at napapanaginipan yung mga multo na nakita ko sa basement. Ang gusto ko lang naman ay makakita ng multo, pero hindi ko naman inasahan na maging ganito ang karanasan ko. Ngayon, ay mas maingat na ako sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi na ako katulad ng dati na naghahanap ng multo. Parang natuto na akong hindi lahat ng gusto mong makita, dapat mo talagang makita. Sa ngayon, ay mas mabuti na sa akin na hindi makakita ng multo. Ang pangalan ko po ay Joven. Isa po akong caretaker ng mga alagang hayop sa isang farm. Sa liblib na lugar po ito, kaya ako na rin ang nagbabantay sa farm kapag wala yung may-ari. May maliit na kubo sa gitna ng farm, doon ako natutulog. Konektado sa kubo yung kulungan ng mga alaga, kaya kahit madaling araw, naririnig ko kapag may nag-aaway o may nanganak na alaga. Minsan kapag wala akong ginagawa, naglalakad ako sa kakahuyan na malapit sa farm. May mga daanan na doon kasi yung mga tao sa baryo, yun ang ginagamit na shortcut papunta sa bayan. Isang beses, habang naglalakad ako, may nakita akong puting belo na nakasabit sa mga halaman. Malinis yung belo, parang bagong-bago pa. Nagtaka ako kung kanino yon. May bride bang dumaan doon? Parang may kakaiba kasi bakit niya iiwan yung belo niya sa gitna ng gubat? Medyo kinilabutan ako. Tinala ko yung belo kay Lolo Nestor. Siya yung pinakamatandang tao sa baryo namin. Sabi ni Lolo, baka raw yun yung belo ni Aling Marites. Tinanong ko kung sino si Aling Marites. Sabi ni Lolo, matagal na raw na panahon ang nakalipas. May isang babae na nawala sa gubat. Ang pangalan niya ay Marites, bride siya noong araw na nawala siya. Papunta na raw sa simbahan si Aling Marites pero bigla siyang naglaho. Sabi ng mga nakakita, pumasok daw sa gubat si Aling Marites. Hinanap siya ng mga tao pero hindi siya natagpuan. Lumipas ang mga taon at unti-unti na siyang nakalimutan.
Pero sa tuwing may makakakita ng belo sa gubat, naaalala ulit si Aling Marites. Hindi ko na tinanong si Lolo kung ano ang nangyari kay Aling Marites. Siguro ay nagpakamatay siya sa gubat dahil hindi niya gusto yung mapapangasawa niya. Lumipas ang mga taon at parang naging obsession ko na yung kwento ni Aling Marites. Kapag may nakakausap akong mga matatanda, tinatanong ko sila kung ano pa yung alam nila tungkol kay Aling Marites. Pero halos pare-pareho lang din yung sinasabi nila. Isang araw tinanong ko si Lolo Nestor kung ano yung itsura ni Aling Marites. Nagtaka pa siya kung bakit ko tinatanong. Sabi ko, gusto ko lang malaman. Sabi ni Lolo, maganda raw si Aling Marites. Mahaba yung buhok niya, singkit yung mga mata at maputi. Tapos biglang tumahimik si Lolo. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, si Aling Marites daw ang first love niya. Hindi raw niya alam kung bakit siya nagpakasal sa iba. Nagtaka ako sa sinabi ni Lolo. Akala ko kasi ay teenager pa lang siya nung mawala si Aling Marites. Pero ang totoo pala ay magkaedad lang sila. Nung araw daw ng kasal ni Aling Marites, si Lolo Nestor ang groom. Iniwan siya sa altar. Nagmakaawa raw si Lolo na hanapin si Aling Marites, pero hindi siya natagpuan. Nung sumunod na taon ay nagpakasal sa ibang babae si Lolo at nagkaroon ng pamilya. Pero kahit daw matagal na silang hiwalay ni Aling Marites, ay hindi niya ito makalimutan. Dahil para sa kanya ay may anak na sila at may sarili ng pamilya. Naawa ako kay Lolo. Hindi ko alam na may ganun pala siyang pinagdaraanan. Isang araw naglalakad ako sa gubat. Mag-isa lang ako noon kaya medyo natatakot ako. Kasi baka may biglang sumulpot na ahas o kaya naman ay mabangis na hayop. Habang naglalakad ako, parang may sumusunod sa akin. Alam mo yung feeling na parang may mga matang nakatitig sa likod mo? Nakakakilabot talaga. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Nagsimula na akong kabahan, kaya binilisan ko yung lakad ko. Habang naglalakad ako, may nakita akong mga puting bulaklak na nakakahalat sa lupa. Sinundan ko yung mga bulaklak hanggang sa makita ko na nakakahalat lang pala yung mga bulaklak sa isang bahagi ng gubat. May nakabaon na kung ano sa lupa, hinukay ko yun gamit yung kamay ko. May nakabaon na isang kahon na gawa sa kahoy. Lumang-luma na yung kahon. Pagbukas ko may mga papel sa loob. Lumang-luma na rin yung mga papel. Halos malusaw na sa sobrang kalumaan. Binasa ko yung nakasulat sa unang papel. Pangalan ng babae. Para sa aking magiging anak. Nagulat ako sa nabasa ko. Parang kinilabutan ako. Nagtaka ako kung bakit may ganong sulat doon. Binasa ko yung sumunod na papel. Pangalan ulit ng babae para sa aking magiging anak. Sa pangatlong papel, pangalan naman ng lalaki ang nakasulat. Para sa aking magiging anak. Sa mga sumunod na papel, puro pangalan na ng lalaki at babae ang nakasulat. Para sa kanyang magiging anak. Naawa ako sa babaeng nagsulat noon. Siguro ay gustong-gusto niyang magkaroon ng anak. Kaya nag-iisip na siya ng mga pangalan. Ang naisip ko ay baka si Aling Marites ang nagsulat noon. Kasi kung hindi siya nagpakamatay sa gubat, ay malamang nagkaanak na sila ni Lolo Nestor. Dinala ko kay Lolo yung mga papel. Umiiyak siya nung makita niya yung mga sulat. Sabi niya, sigurado raw siyang kay Aling Marites yun. Kitang-kita mo sa mga mata niya yung lungkot at pagsisisi. Parang bumalik lahat ng alaala. Sabi ni Lolo, hindi niya alam kung bakit nagpakamatay si Aling Marites. Siguro raw ay hindi talaga siya mahal nito, kaya nagpakamatay na lang para hindi na siya pakasalan. Pero sabi ko kay Lolo, baka may iba pang dahilan si Aling Marites. At baka hindi naman talaga siya nagpakamatay, baka may nangyari sa kanya na hindi natin alam. Nung gabi na yon, hindi ako mapakali. Parang may bumubulong sa akin na bumalik sa gubat. Parang may naghihintay sa akin doon. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Kumuha ako ng flashlight at bumalik sa gubat. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin doon.
Pero hindi ako natakot. Nung makarating ako sa lugar kung saan ko nahukay yung kahon, ay nakita ko na may nakabaon pa ulit doon. Hinukay ko yun gamit yung mga kamay ko. May nakita akong isa pang kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas ko ay may mga papel na naman sa loob. Pero sa pagkakataong ito, may mga maikling sulat na. Binasa ko yung unang papel. Sabi doon, para sa aking magiging anak na babae, sana ay maging kasing ganda mo ako. Sa pangalawang papel naman, para sa aking magiging anak na lalaki, sana ay maging kasing tapang mo ang iyong ama. Lahat ng mga sumunod na papel ay mga pangarap ng isang ina para sa kanyang magiging anak. Hindi ko na binasa lahat, pero may napansin ako sa mga sulat. May mga mantsa ng luha yung mga papel. Nung mga oras na yon, naisip ko na baka hindi talaga nagpakamatay si Aling Marites. Baka may nangyari sa kanya na hindi natin alam. Nung pauwi na ako, may nakita ulit akong nakabaon sa lupa. Hinukay ko yon, isa na namang kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas ko, may mga papel ulit. Pero sa pagkakataong ito, iisa lang ang nakasulat sa lahat ng papel. Para sa aking magiging anak na babae, sana ay hindi mo maranasan ang dinaranas ko ngayon. Sa mga sumunod na papel para sa aking magiging anak na lalaki, sana ay hindi mo maranasan ang dinaranas ko ngayon. Hindi ko na kinaya. Umiyak na ako habang binabasa yung mga sulat. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Grabe, nagdadalang tao pala si Aling Marites nung mga oras na nawala siya sa gubat. Parang biglang bumigat yung dibdib ko sa nalaman ko. At sa mga huling sandali ng kanyang buhay, ay ang kanyang magiging anak pa rin ang nasa isip niya. Siguro ay nagpakamatay siya dahil sa kahihiyan at kalungkutan. Iniwan niya si Lolo Nestor sa altar, pero sa huli ay ito pa rin pala ang mahal niya. Dinala ko kay Lolo yung mga papel. Umiiyak siya habang binabasa yung mga sulat. Sabi niya sana raw ay hindi na lang siya nagpakasal sa iba. Sana ay hinintay na lang niya si Aling Marites. Sa huli, nag-organize kami ng isang maliit na seremonya sa gubat para kay Aling Marites at sa anak na hindi niya naisilang. Parang yun na lang yung paraan namin para magbigay pugay at magpaalam sa kanila. Pagkatapos noon ay hindi na kami nakakita ng belo sa gubat. Parang natapos na rin yung kwento ni Aling Marites. Parang sa wakas nakahanap na rin siya ng kapayapaan